Optical Clinic, and Co-op Natco Party List. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Biyahe at gimmick, lakbayin at tuklasin ang magagandang lugar sa Pilipinas. Saksihan ang mga masasaya at makukulay na piyesta at selebrasyon mula Mindanao, Visayas, Luzon. Biyahe at gimmick. Tanging palatuntunang pangradyo na tumatalakay at nagtatanghal sa mga tourist destination sa bansa. Biyahe at gimmick. Nagtatampo sa mga katutubong kultura, sining at tradisyon ng mamayang Pilipino at likas na kagandahan ng kapaligiran sa buong kapuluan. Biyahe at gimmick. At ngayon, narito ang ating program host. Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Perfect yung song natin, Miss Ness, para sa mga bisita natin dahil mga traveler ang ating guest this afternoon. Beautiful people of the Philippines, magandang hapon. Kayong mga nanonood po sa amin via live streaming, saan mang bahagi kayo ng mundo, nanduroon. Keep on watching and kumusta kayo? Sana okay lang kayo dyan. How's the weather outside? Pero magandang hapon muna, Miss Ness. Magandang hapon sa inyong lahat at magandang hapon sa ating mga bisita ngayong hapon at mga gwapong mga bata pa. Mga Kaya kung bata. nakikita niyo po sila ngayon kung nag-live stream kayo sa internet, so makikita niyo sila. Mainit Mainit sa labas. Pero surprisingly walang traffic. Kaya pala. Talagang 30 minutes lang yung travel time mo from Less than. less na. Baka binilisan mo naman yung patakbo mo. Hindi. Wala talaga. Wala Sabi talaga. ko, Friday, walang traffic. Himala. Ano kayang meron ngayon? Kaninang natapos na, actually kanina nangamote ako dyan sa kalsada. Grabe yung traffic kaninang umaga. Anyway, given na yun, kaya adjust na lang ho tayo. Kailangan nating an hour yung ating maging allowance. Let's do it. Okay. Sige, live ang mga bisita natin ngayon. Medyo na-miss ko yung mga ganitong bisita na sila yung magkukwento sa atin. Siguro makikitanong-tanong na rin lang Sa mga biyahe sa nila. mga biyahe nila. And partner ho, actually, isa lang ho yung traveler. Pero mas maganda naman talaga na meron kang kasama pag nagbabiyahe ka, Miss Ness. Oo, mas maganda. Lalo na kung pareho kayo ng interest. Kung hindi man kayo pareho, at least nagbibigayan. Meron akong kaibigan na ganyan. Nag-travel kami sabay. So, bigayan kami. Gusto ko to. So, ako sama naman ako. Pag gusto niya naman ito, sama rin ako. Ikaw Parang naman ganun yun, lang. yun ang isa sa mga alamin natin sa dalawa. Nagkakasundo sila, so ibig sabihin parehas yung interest when it comes probably. to biyahe. Anyway, sige sa ating Tatak Pinoy, Miss Ness, ano ang letrang H Oo. sa pangalan? Mga Pilipino mahilig maglagay nun. Mabuti nga, nung high school ako, usong-uso yan kaya nga nagagalit yung teacher namin na biglang naiiba yung spelling ng mga pangalan ng kaklase. May H na bigla. It's either sa dulo, medyo gitna-gitna. Ano bang explanation dito? Oo, kasi ang mga Pilipino ay tunay ngang creative thinkers, lalo na sa pagdating sa pangalan. Ang mga magulang ay sadyang ginagamit ang mga katutubong pangalan sa kanilang mga anak, gaya ng Jose para sa mga lalaki at Maria naman para sa mga babae, para idugtong sa isa pang pangalan. Usually two names like Maria Clarissa or something ganyan. Maria Clarissa ba yan? Or Maria something, basta dalawa yung Kasi palagi. tatlo yung pangalan ng anak ko Oo. Ang mahalaga ay may nakapangalang Jose at Maria sa mga ito. At ano naman kaya ang kinalaman ng mga letrang H sa mga karaniwang pangalan ng Pinoy, gaya ng Lynn. Normally, L-Y-N. Pero yung mga parents or nilalagyan nila ng H. So, nagiging L-H-Y-N. O kaya yung Bong na ordinary na B-O-N-G, nilalagyan nila ng H, nagiging Bong. Siguro parang saucy yung dating, di ba? So, wala naman talagang dahilan kung bakit nandyan ang letrang H. Ang mahalaga, gusto nilang i-spell ang kanilang mga pangalan na may H. Only in the Philippines, ika nga. Wala naman ganyan mga Amerikano, di ba?
Ano ba mga yata. pangalan nila? Parang wala naman. Joe. Joe. Claire. Diba? Si Claire. So, H, yung dinadagdag. Pero, ngayon hindi na ito masyado. Pero before talaga, kailangan maisingit nila kung sa dulo o basta sa gitna. Basta kailangan may H din yung Kunyari, kanilang para pangalan. maging saucy yung pangalan. Ilalagyan ng H. Naalala ko tuloy si Ma'am Glads. Pag tinatawag niya ko, Tony. Diba? Tony. Pahinging sigarilyo. Joke, baka na Pero Tony, tama yun. Yun talaga yung tamang pronunciation. Tony. Diba? Ang tawag naman sa akin ni Charlie is Anton. Anton. Siya lang talaga yung, simula nang umalis ako sa probinsya, na-miss ko yung pagtawag. Kaya nagulat ako, all the while, biglang tinatawag ako ni Charlie ng Anton. Sabi ko, uy, rings a bell dahil yan ang tawag sa akin Si sa Charlie probinsya. Valdez. Si Charlie. Ayan. Anyway, so H, hindi pwedeng lagyan ng H ang pangalan ng mga Uy, guest pwede natin. yung Tony. Lagyan ng T-H-O-N-Y. So, Tony. Kaya nga. Pero yung mga guest natin, I doubt it. May H na kasi itong kay, yung kay Pwede Josh. pa rin yung kay Josh. J-H-O-S-H. Diba? Josh Salvador. Hindi, Aquino na yata. Anyway, iba yun. Alright, sa ating trivia naman, ang Pilipinas ay nasa pagitan daw po ng latitude 21.25 north at 4.23 north at longitude at 116 degrees east at 120, ito yung hindi ko alam 127 east. Ayan. Ang Pilipinas ay isang tropical country na may 27 degrees Celsius bilang average year-round temperature. Ayon po sa Philippine Atmospheric, o Pag-asa na lang para mas mabilis, ayon sa Pag-asa, 20 bagyo daw ang bumibisita sa Pilipinas sa pagitan ng buwan ng Hunyo at Oktubre bawat taon, at noong 1993 misnes ay nagtala ang Pilipinas ng 32 bagyo na siyang pinakamarami sa nakalipas na taon. So right now, nakakadalawa na tayo. We have, ano ba yung pangalan? Fabian kasi yung natin. Emong. Si Emong yung huli. Yes, Emong din ngayon ay Fabian. Pero alam mo, may binabasa akong news kanina. Mababawasan na daw yung number ng mga bagyo na darating. Pero, mas malalakas compared sa mga nakaraan. Oo. Kaya talagang itong sina RJ, taga Marikina to Alam mo naman sa Marikina, medyo Binabaha pa ba ngayon ng Marikina? mukha. Talaga. Lalo sa Nangka. Diba? Anyway, sige. Tapos na tayo dun sa ating Tatak Pinoy at sa ating trivia. So it's about time, Miss Ness, na introduce na natin ang mga bisita natin. Oo. At ikaw na rin na magtanong kung bakit kulapi. Magandang hapon. Meron ho tayong dalawang mga gwapong bisita, sina RJ Datong Galing and Josh Chavez. Siguro naman, hindi ibig sabihin na dati siyang magaling. Dating ngaling na nga. Ngaling, okay. Ayan. So, ibig sabihin hanggang ngayon, magaling pa rin. Alright. Josh and RJ, good afternoon and welcome dito sa DJR Sunshine Radio. Sa mga nakikinig at nanonood, bumati din kayo. Isang magandang hapon po sa lahat at sa mga nakikinig po. And isa pong malaking karangalan na may invite po Tito Tony and Tita Ness. Thank you. Alright. Si Josh by profession is a teacher. Okay. Pero nagtuturo ka rin ba, Josh? Aside from being a travel blogger? After po na nag-graduate ako, hindi na po ako nagturo. Mas tinaha ko yung ibang landas. Alright. RJ, kahit partner ka lang ni bumati ka rin dahil sayang yung opportunity. Magsisisi ka. Sige, bumati ka din ang magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa opportunity na binigay po ninyo. Nag-effort talaga kayo na pumunta talaga dito. Ayan, tubig? Kailangan. Hindi po, okay lang. Okay. Kakabahan ako Okay. Ano nga ba? Ikaw nga ang bumasa. Mas magandang pakinggan pa ikaw ang bumabasa. Pag ang sabi, kasi ang pangalan ng blog niya, Kulapitot Blog. Anong ibig sabihin nun? Kasi parang it sounds paano ba funny. sa basahin? Malumay. Mabilis Teacher ba ka, or malumay mabagal? o maragsa? Kulapitot. So, maragsa. Normal. Normal lang. Okay. Kulapitot. Okay. Anong ibig sabihin? Yung kulapitot kasi is parang maharot, mga ganun. So parang kung nagkukwento ako sa vlog ko, parang medyo may harot akong Okay. yung Saan mo atake nakuha ko. yun? Kasi ngayon ko lang narinig yung word na yan. Actually po, katabi ko si Kulapitot. Siya po si Kulapitot. Si RJ pala si Kulapitot. Okay.
Okay. So, pinangalan mo sa kanya yung ano mo? Narinig ko kasi siya na tinatawag siya ng ate niya na parang wala tawag pito. sa kanya. Okay. Sabi ko, kakaiba tong pangalan na to bakit hindi ko to gamitin sa vlog ko as yan. Ang ibig sabihin malandi. Yung parang malandi, Oo, maharot. maharot. Pero sa totoong buhay, hindi naman po. Hindi. Okay. Ganun. Seryoso nga si RJ, pangiti-ngiti lang Kaya, anyway, yung interest mo as traveler, paano? May nag-influensya ba sa'yo? Kasi, teacher, di ba? Parang supposed to be nasa eskwelahan yun. Parang mahirap na, alam mong yung profession mo ay nakasilid ka doon sa hindi naman nakasilid. Kumbaga, nakakahon ka doon sa eskwelahan. Pero sabi mo, hindi mo naman na-practice yun. Pero kaninong influensya yung pagbibiyahe mo? Siguro nung nasa elementary pa ako tsaka high school, hindi talaga ako nakakasama sa mga field trip ng school. So parang naging frustrated ako na, sige, pag nagkaroon ako ng pera, yun, ito so, na naging chance. frustration niya yung pagbabiyahe. Tama. Oo. Doon nag-start yung So, sige, hindi ako makasama pero pag nagkapera na ako, babiyahe ako ng babiyahe. Konting pera lang naman. Oo. Konting pera. So marami bang pera sa vlogging? Hindi naman po kasi katulad ko as a vlogger, kung mapapansin nyo, parang requirement siguro na merong camera, may pera sa paglakbay. Ako, aminin ko sa sarili ko, wala akong sariling camera. Ang ginagawa ko, nangihiram pa ako para may pakita ko naman sa mga nagbabasa ng vlog ko na ito yung mga lugar na pinuntahan ko. At the same time, ipon talaga. Kung gusto mong bumiyahe, mag-ipon ka. At saka yung pagta-travel kasi is parang yung gift mo na rin sa sarili mo na hindi ka mainip sa trabaho at ma-miss mo yung trabaho mo. So parang ano yun, di ba parang like kayo, at least once a year ay nag-i-schedule talaga ng biyahe yung family. So parang ganun din, di ba? Yes. Reward mo dun sa sarili mo, dun sa hard work na ginawa mo. Kailan ka nag-start na magbiyahe at itong interest mo na ito sa vlog? Nung last 2011, yun, nag-start po akong biyahe. Tinry ko mag-isa pero hindi ko kaya kasi aminin ko sa sarili ko hanggang ngayon kahit sumakay ako ng eroplano. Takot ka? Takot, umiiyak talaga ako. Hindi, may mga tao talagang ganun na ako, na-stress pa rin ako pag pasakay ako ng eroplano. Pero pag nakababa na ako, Pero pag pauwi na naman, oh my God, pwede bang mag-byland ako? Diba? Pero wala namang ganong kalayo na magbabayland. Kaya nga. So, 2011 ka lang nung nag-start, Diyos, ng iyong biyahe. What is your first destination? Una kong pinuntahan is Baguio. Yun, kasi parang pag nasa probinsya ka, parang pangarap mo talaga na makapunta din ng Baguio. Kasi ganun kami doon. Tapos, yun, maganda naman ang experience ko. Yun, Malamig. Pero dalawa na kayo? Nung time na yun, ako pala mag-isa. Okay. Josh, before, aside from vlogging, sabi mo kasi dapat teacher siya, anong trabaho mo na ginagawa? Ito lang ba, nagbablog ka lang ba? Or you have other work para to finance your travels? Ngayon po, nagtatrabaho pa rin ako sa call center. Okay. Yun, so habang may time, tsaka pag pinapayagan ng boss para mag-leave. Panggabi ka ba doon? Panggabi po. Naku, sira yung tulog mo. Yung body clock mo baliktad, para kang nasa Amerika niya. Kaya nga. How about you, RJ? Ikaw din, are you working or you, call center din? Opo, dyan lang po sa Magallanes. Malapit lang dito yung work mo. And kailan kayo nagsimulang maging mag-partner kasi nung first trip ni Joe sa Baguio, hindi ka pa na nag-i-exist, hindi pa kayo magkakilala. Magkakilala na po kami doon. Pero hindi ko matanda kung kailan po yung first trip namin Marami na rin po kasi. Magkapit bahay kayo? Actually, kasama ko siya sa bahay kasi nagre-rent lang din kami. Okay. Kasi hindi pala kayo dito sa Manila talaga? Ako po, galing talaga ako ng Zamboanga del Sur. Kung familiar kayo sa Pagadian City, doon ako. Yes, Pagadian City. While RJ naman is from Marikina, wala daw talaga silang So, ayun kaya madaling magplano ng biyahe kasi kumbaga
magkasama kayo. So parang kaya lang you're both working, kailangan naka-timing din yung yung pag-i-schedule dahil siyempre hindi naman po pwedeng babiyahin ng hindi pa nakakasweldo. Dapat may budget. Tsaka So magtitipid timing. ka talaga. Minsan nga kailangan pa mag-loan, di ba? Basta ba nababayaran, okay lang. Tama. So yung Baguio, anong meron sa Baguio na nakita mo na, di ba, taga Zamboanga ka, anong meron sa Baguio na masasabi mo, Bakit ang pati ganda pala nito? Aside from the weather, syempre, anong meron dun na masasabi mo na pwedeng puntahan at magandang puntahan? Siguro yung may mga may kainin sila sa may tawag doon. Sa may Session Road. Oh, yun. Kasi yung ambience na habang ang daming taong naglalakad sa gilid, tapos kumakain kasi sa isang restaurant, masarap yung feeling na parang nasa ibang bansa ka, malamig. Di ba? Yun. Ayun. Napuntahan mo ba doon yung cafe? Or nandun pa ba yun, yung Cafe by the Ruins? Di ako familiar. Kasi meron kasi doon before, that was a long time ago, tawag nila Cafe by the Ruins. Yung parang coffee shop na yon, ang sarap, everything is really good. The salads nila fresh. Parang nandun sa isang ruins, malapit siya sa City Hall. I don't know if it's still there, but the food is really, really good. Di ko lang alam kung nandun pa. Kung nandun pa. Nako, nagpaplano pa naman kami umakyat ng Baguio. Malapit sa City Hall. Mo. Yeah, malapit doon. Hanapin mo. Ayan, sige. Pupuntahan ko po yan. Oo. I don't know if it's still there. That was a long time ago. Alright. So parang nasa Zamboanga ka pa, parang pangarap mo nang makapunta ka ng Baguio, gano'n. Kaya Baguio yung pinili mo na una mong mapuntahan nung nagkaroon ka ng opportunity. Opo, nung pumunta ako ng Manila para maghanap ng trabaho, nung nagkaroon ako ng pera, yun, Baguio yung pinuntahan ko. Kasi hindi medyo malapit doon. Malapit. 3 hours, 4 hours. By land lang yung Normally, how travel. many days yung mga travel? Sa case nyo na you're both working. Yung last travel namin is pumunta kami ng Iloilo, pumunta kami ng Capiz, then Boracay. Mag-aeroplano ka na yan. Diba? O Opo. nagbarko ka? Nag-aeroplano po Okay. kami. Yun So, po yung last din na Medyo umiyak malaki ako. na yung budget. Yun din yung last na umiyak ako. So talagang tinuhog nyo yung mga Iloilo, Capiz, ano pa yung isang Aklan? Antique. Antique. Oo. So kayo rin yung tipo na talagang sinusulit nyo. Pag nag-sked kayo ng biyahe, kailangan. Kasi ganun talaga yata yung mga vloggers. Kasi Miss Ness, ang dami ko nga na-interview in the past ng mga katulad ni Joss na yung ang 80 provinces natin sa Pilipinas, parang in 2 months time, napuntahan niya. Napuntahan niya. Talagang ganun, from one province to another, basta kailangan makarating siya doon. So, ganun niya, sinusulit niya yung mga biyahe niya. Yung talaga. parang tawag nila, isang bagsakan na. Oo. Katulad Cebu, malapit ka na sa Bohol. So, di ba, puntahan mo na siya, tsaka yung mga nearby. Yun, ganun po. Okay. So, yung last na biyahe ninyong dalawa, ilang araw kayong nagbiyahe? 5 days po. 5 days. Walang tigil yun. Babaylan, tuloy-tuloy po. So, ano yung mga lugar na yun na pinuntahan niyo? Yun po, punta kami ng Iloilo. From Iloilo, pagdating namin, diretso kami ng Antique. Okay, from Iloilo to Antique, ano ang sinasakyan? Van po. By land. So, pwede by siyang land. by land. Hindi ka By kailan land. mag-boat. Okay. So, hindi muna kayo nag-stay sa isang lugar doon na masyal-masyal, parang Iloilo, eto na, nagkaroon na kayo ng idea sa Iloilo, then punta naman kayo doon sa next na, Since yung pagbalik namin is Iloilo din yung aeroplano na babalik, namin. So, a day before, bumalik ulit kami, tapos okay. sinulit kayo, Nagimaras din kami. Okay. So, from Antique, anong sumunod na pinuntahan niyo? From Antique, punta kami po ng Aklan, then Boracay. So, Aklan from Antique, by land din? By land. By boat? By land. By land din Bus pala lang po, siya. papuntang Boracay. Okay. Tapos, Boracay ulit. Papunta sa Boracay, by land ulit. Magbo-boat na kayo. Tapos, pupuntang Iloilo ulit. And then bumalik ka ulit. Alam mo, dapat ginawa mo. Manila, Iloilo. And then, balik mo, Boracay, or Kalibo, or Katiklan, Manila. Para hindi ka na bumalik ulit. Sayang yung pamasahe. Kasi gusto din namin daanan yung Capiz. Ulit, parang, okay. Bumalik ulit Oo, sa... dapat ganon. Sayang yung pang-bus mo. Alright, saan kayo nag-stay pagka may mga ganun na mga biyahe? Saan kayo natutulog? Kasi natatandaan, sino ba silang tao ba na parang may dala siyang
may dala siyang hammock business kung yung saan laging niya pinofold na. tapos kung saan siya pwedeng makipwesto, ipopwesto doon siya. Kayo saan kayo nagstay nung biyahe niyo na 'yan? Kami pag naman, parang nagpe-prepare kami tapos nagre-research talaga. Pero sometimes darating yung pagkakataon na parang yung parang paggabi na, pagdating mo sa Iloilo, gabi na. So yung kailangan mo pa maghanap. So wala ding choice na minsan, parang kailangan namin suyurin pa yung buong city para maghanap ng kung saan matutulog pa. Okay. So, kayo yung traveler na hindi kayo nagbubook in advance kung saan kayo pupunta. Kumbaga, pagdating nyo doon, tsaka lang kayo maghahanap. Opo, ganun kami. Pero dapat, hindi peak season yon. Kasi tama. pag peak season kayo nagganyan, wala kayong matutulugan, tsaka mapapamahal kayo. So kung pinaplano nyo yan, so ang plano nyo talaga, low season kayo nagbabiyahe. Opo. Oo. Pwede yun, pero pag peak, hindi pwede. Katulad sa Boracay, pag punta ka ng mga summer, so mahirap. Mahirap. Tsaka sobrang mahal Fully book yan. din po. Ayan. Alright, RJ, ang inyong next trip, may schedule na ba ulit or mag-iipon muna ulit? Mag-iipon muna. Ipon po muna kasi kailangan po talaga pag nagta-travel, kailangan maraming or may dala po talagang budget. May backup ka palagi kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Kaya nga parang yun ang sabi ko nga doon sa dalawa, yun ang gusto kong ma-experience na from one province to another. Kasi talagang wala kang nag-leave na kayo noon kasi 5 days yun 2 weeks time or 1 month po bago doon sa leave date. Kailangan po naka-file na kasi kayo rin yung nag-a-avail ng mga promos ng mga airlines. Opo. So, nakikipagkompetensya din kami. Okay. So, maliban sa sabi mo kanina nung araw, kaya gusto mo maging travel blogger dahil nung araw hindi ka nakakasama sa mga field trip. So, parang naging, pagdating ng time na kaya ko, magbabiyahe ako. Aside from that, ano yung meron sa pagbabiyahe na, nag-i-enjoy ka? At parang gustong-gusto mo, kaya gustong-gusto mong gawin? Gustong-gusto ko talaga mag-travel kasi marami talaga ako natutunan. Okay. Una is, matututo kang paano mag-budget ng pera mo. Kasi hindi ka pwedeng mawalan ng pera sa pagbabiyahe mo. Kasi baka mangyari sa'yo. At the same time, parang yung mga lugar, plus na yun kasi maganda talaga ang Pilipinas. Yun. And then, siguro yung lugar, kung paano mo siya mai-enjoy, yun na lang yung Tapos, at the same time, yung mga pagkain, at saka yung mga locals na nakakasalamuha mo. Nagkaroon ka ng comparison sa mga tao sa bawat lugar. Na-notice mo ba iba-iba kahit na nasa Pilipinas tayo yung mga tao, iba yung ugali dito sa isang lugar pagdating dito sa isang lugar? Opo, na-experience ko po yun. Merong ang experience ako na parang sa Ilocos yun, na parang bibili kami ng pagkain. So, parang hindi yata kami naintindihan. So, nag-wait kami ng mga 1 oras. Talaga? Pati hindi mo kaagad kinulit. Uy, bibili lang kami. Nagantay ko pa yung 1 oras. So, maraming natututunan in short. Ako din, in-enjoy ko yung the more na mahaba yung biyahe, mas ini-enjoy ko yan. Especially kung by land yung biyahe. So, ganun din, RJ. Kaya nga nagkakasundo kayo. Kumbaga, same interest. Opo. Paano? Sinong nagplano nung last trip ninyo? Kayong dalawa talaga or parang dito muna tayo, then next, saan ba naman tayo? Paano kayo nagpaplano ng inyong biyahe? Parang ahead of time po talaga naghanap po muna kami ng airline na available. Yun ang unang-una. Opo, yun po yung unang-una. Tapos pag okay na po, hanap na po kami ng location. Ng mga budgeted na po na mga hotel din po. Tapos, kung may kaibigan po kami doon, kukontakin na po namin sila para if in case na kailangan po namin ng matutulugan, wala po kaming mahanap, makakontak din po namin sila. Para may option ka. May option kayo. Tsaka tipid din po, libre pagkain. Tsaka Josh, di ba sabi mo dito, yung blog mo written in Filipino, mas maganda ngayon, di ba? So, mas maraming, hindi naman lahat ng nagbabasa sa internet masyadong fluent sa English. So, bakit napili mo na gawin mong in Filipino yung blog mo? Yun, kasi komportable din ako na pagdating sa Pilipino. Tsaka parang from Bisaya to Tagalog, so English. So, marang ang daming Tapos yun,
Kaya parang sa mga readers ko, napansin ko na after mga ilang months, marami na nagpa-follow, tsaka nagko-comments, ibig sabihin na parang naintindihan nila. Nagugustuhan nila the Nagugustuhan way nila. you Yung write presentation mo. yung presentation, exactly. Oo. Parang So, na-express po yung yeah, tama, RJ. Di ba, Tony, sinasabi ko sa'yo noon, yung tinanong mo sa Miss Universe, ba't hindi magtagalog? Sabi ko, kasi kung halimbawa, mas komportable ka sa Pilipino, ma-explain mo lahat yung gusto mong sabihin eh. Kasi kung like English, limited lang, meron ka naiisip dito, but you cannot express it talaga fully. So, why don't you do it in, Tagalog? Kaya nga maganda yung mas maganda. Siguro, yung presentation mo, talagang naiintindihan din ng mga nakakabasa. Kasi minsan may gusto kang sabihin pero nahihira. Paano ko ba siya isusulat o paano ko ba siya sasabihin? Kaya maganda yon. Anyway, sige, bago namin tanungin yung inyong next na plano kung kailan, before the year end ba or kung kailan, Mr. magkano piso natin ngayon para doon yung airline rate natin? At the moment, as of today, As of today, 43.25. Pero sana wag naman, baka maging 44 something yan. Kasi sa merkado, it's almost 44.05. Pero yung airline rate, mababa pa siya, pero definitely Monday tataas siya. Monday tataas siya. Yes, for sure. Kasi sa ngayon, nakalagay 43.25. Pero kung ang merkado ay tumataas, susundan yan ng airline Susundan ng rate ng airline pala yan. Okay, sige, break lang tayo. When we come back, may mga tanong. Sige po, kung may mga gusto kayong itanong kay Joss at kay RJ, be part of our kwentuhan this Friday afternoon. And with Friday naman, tawagan nyo lang po kami or i-text nyo lang po kami. Type DZR space, tapos yung pangalan nyo, yung address nyo, kung ano yung tanong nyo, send nyo lang po yun sa 229. And break lang po tayo, babalik po kami. Tuklas Pilipinas. Kakaibang karanasan at adventures. Dito po sa amin, lalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Philippine Standard Time, 1:32 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakaman, binabalik-balikan. DZAR Balita. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Council at mga barangay nakaalerto na sa sama ng panahon. Mike Almonte sa detalye. Inabison na nito si Pasay Mayor Antonio Calixto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at lahat ng mga barangay opisyal na maging alerto kapag may mga sama ng panahon. Ayon kay Calixto, huwag lang antayin niya magdeklara pa ng yellow level. Agad na abisuan na ang mga residente nasa mga danger zone at ilikas agad dito sa mga evacuation center. Sa kasalukuyan, mayroong 43 mga barangay sa lungsod Pasay ang nasa delikadong mga lugar ang binigyan ng babala na agad magsilikas at magtungo na sa inilaang mga evacuation sa kanilang mga lugar. Samantalang 24/7 naman handa na lahat ng mga miyembro ng DRRMO at mga makabagong mga kagamitan, mga rubber boat, speedboat, rescue boat at iba pang gamit pang rescue tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, dulot na rin ng bagat o bagyo. Mike Almonte nag-uulat para sa Alternatibong Radio, DZAR, Sunshine Radio, kapatner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang balita, Pangulong Aquino umaasang matatapos sa takdang panahon ng mga flood control projects ng pamahalaan. Mother Lilia Tolentino sa detalye. Kumpiyansa ang Pangulong Aquino na matatapos sa itinakdang panahon ang mga flood control projects na pinatutupad ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na bagaman ang kabuuang master plan sa flood control project itatagal ng hanggang
2035, merong mga short-term solution na ginagawa ang DPWH. Ayon sa Pangulo, naniniwala siya na nasa schedule ang mga paglilinis o clearing ng operation sa mga drainage at rehabilitasyon ng mga pumping station upang mabilis na humupa ang ang tubig baha sa Metro Manila kapag bumubuhos ang malakas na pag-ulan. Inihayag ng Pangulo na pasisimula na rin ang relokasyon o paglilipat ng tirahan ng mga informal settlers na nasa mga waterways na makakatulong ng malaki sa maayos na daloy ng tubig at maibsan ang matinding pagbaha. Mula sa Malacanang, Lilia Tolentino nag-uulat para sa Alternatibong Radyo, DZAR Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Yan ang mga balita sa oras na ito mula dito sa News Center ng Sunshine Radio. Ako si Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakaman, binabalik-balikan. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik ang biyahe at gimmick. Alright, Miss Ness, balik tayo 1:34 all over the archipelago at tuloy tayo with our two very special guests this afternoon, si RJ at saka si Jos. At siyempre, Miss Ness, marami na tayong naitanong. Baguio, nanggaling na sila ng Iloilo, ng Capiz, ng Boracay, ng Aklan. And tinatanong saan daw at magkano yung pinakamagastos niyong travel. Pinakamagastos? Saan ba? Boracay ba? Boracay. Boracay. Kasi ang daming fees. Yung environmental fees, kung ano mga fees meron doon. Parang mas mahal pa yata yung fees sa tinulugan natin. Talaga? Alam ko mga 200 plus. Kasi ang daming fees. Marami fish. Fish. Maraming isda at saka maraming bayarin. Okay, so before the year end, may nakaschedule ba kayong dalawa na biyahe or mag-iipon muna katulad ng nabanggit natin kanina? Sana makapag-abroad. Okay. So, destination outside the Philippines naman ang next target ninyo. Saan? May idea na ba kayo? Para mas malapit, Hong Kong muna. I told you, basta anybody na yung Pilipino na unang lalabas ng country, palaging Hong Kong yan, yung unang pupunta. Why Hong Kong? Disneyland. Baka kailangan nyo nang mag-arrange ng Miss Ness. Ang dami sayang nga kasi dati meron mga budget airlines aside from Cebu Pacific na pumupunta ng Hong Kong pero nag-stop na rin mag-fly from Manila. So ngayon na lang yan, yung PALPA din, yung Cebu Pacific at saka Cathay Pacific, which is expensive. Ayan. So, your plan is before the year end or early next year or first quarter of next year? Sana this year. Sana. Huwag kayo pupunta doon ng December, mahal. Mahal palang pumunta doon pagka ganito. Alright, unforgettable travel experience. Supposedly, last year, pupunta ako sa Putiput Island sa Zambales. Tapos, nabangga kami ng dump truck sa may Pampanga. So, hindi ko na tinry ulit pumunta ng Zambales. Kasi na-UP talaga yung buong van na sinakyan namin. Ano yung private or yung mga van na bumabiyahe talaga private doon? Po. Okay. So, grupo kayo na papunta doon? Grupo na parang tinulungan ko lang magplano na pumunta doon. Kasi pag traveler ka, pag nasa opisina ka, ikaw yung unang nilalapitan na pag alam nila saan yung mas mura, saan yung magandang puntahan. So, ganun. Speaking of mas mura at mas madaling puntahan aside from Baguio and Tagaytay, saan ba mas magandang pumunta na mura? Saan ba, RJ? Ikaw? Bumura. Antipolo. Sa Laguna. Sa Panso. Wala, para naman wala namang excitement. Wala namang excitement. Yan, ang lapit lang. Tapos balik ka na uli. Dapat yung may overnight man lang. Diretso sa trabaho. 1 cents to heaven. Pasyalan nyo dyan sa Tanay. Meron dyan sa Tanay. Sa Tanay. Maganda yun. Pero sabi mo nga dito, 10 cents. 10 cents naman, hindi 1 cent. Alright. Sabi mo, you write about life
love. Talagang love for whom, for what, and for whatever. Life, love, lots. Life, kinukwento ko yung buhay ko. Tapos love, buhay pag-ibig. Tapos yung, kasi nakaka-inspire din, di ba, para magsulat. Lots, yun yung mga pinupuntahan ko, yung mga gimmick, ibiyahe, gano'n. Yung vlog ko kasi is parang 50% about travel. Then parang 50% about personal life ko, kinukwento ko. At the same time, yung mga experience ko. Yun. Meron pala talagang taong gano'n na willing niyang buksan ang kanyang buhay sa... ang lahat ng buhay, lahat ng tungkol sa buhay. Ikaw yung gano'n na... Ganun ako po. Oo, talaga. Walang tinatago. Meron naman. May mga ganun, walang tinatago, lahat. Kasi ako kasi yung tipong tao na nasa bahay lang talaga. Okay. Pareho tayo. Bahay, trabaho. Mahihain talaga ako. Tapos hindi nga ako usually magtatanong. Yung ganun. So, bawal yun pag pag traveler ka. Hindi ka pwedeng hindi magtatanong, maliligaw ka niyan. Mauubos yung oras mo sa kaiikot. Hanap ka ng... Yan yung it's a must. Pag nagbabiyahe ka, yung hindi ka... Kasi may taong ayaw magtanong. I don't know. I know a lot of people. Hindi sila nagtatanong. Sige, drive lang ng drive. Hala, nasa na tayo? Bakit? Ako talaga, pag hindi ako sure, maski dito, pag nagda-drive ako niya outside, magtatanong talaga ako. Kasi I wanna make sure I don't wanna waste gas, yung oras mo, di ba? Pero may tao na ayaw nang nagtatanong. Hindi ko alam hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya laking tulong po sa akin yung nagsimula po ako mag-travel. Kasi lahat po ng yung mga hindi ko kayang gawin, nagagawa mo. Nagagawa ko. Kahit umiiyak na ako sa loob ng eroplano. Pero ano sabi ng katabi mo? Bakit takot? Kaya ka naiiyak habang nasa plane or... Alam mo yung tipong may iniisip kang masama. Oo. Ano sabi ng katabi mo? Sabi naluloka na yata ng katabi ko. Pinagtatawanan po nila. Pinagtatawanan po ako. Takot po kasi. Pero nakailang beses nasakay ko pero takot pa rin po siya. Kasi may ganun. Pero ganito yun. Ang pinaka-dangerous lang naman dyan, take off at saka landing. Pero pag nasa taas ka na, wala na yon. Exceptional kung talagang grabe na yung nagka-problema or something. Pero yun lang. Pero ako ganun, takot pa rin ako. Takot ka pa rin. Okay. Ano raw yung mga gadgets gamit na madalas niyong dinadala pag nagta-travel kayo? Hindi pwedeng mawawala yung camera. Oo, syempre. That's given. Kasi yun ang yun ang bida sa biyahe. Aside from camera. Yung cellphone. Wallet. That may naman yung ATM. Huwag mong kakalimutan yung wallet mo, hindi ka makakabalik. Pagka ganun na kumbaga back and forth na yung ticket para wala nang problema. Opo. Hindi yung makikipila ka para bumili, mahal yon kasi nga talagang nakaplano yung inyong mga biyahe. Kasi mahirap talaga pag hindi ka pa nakabili ng ticket pabalik, parang triple na yung presyo. Oo, tsaka malay mo hindi ka makasakay. Kayo rin ba yung nagbabiyahe na hinahanap nyo kung nasaan yung pinakamasarap na pagkain sa lugar na yan? Opo, ganyan din kami. Minsan nagre-research kami yung mga napupuntahan ng mga vloggers na kung saan tong maganda, tinatry din namin. Yung mga pagkain. Pero tinatry din namin puntahan yung iba para yun naman ma-feature din namin. Tama. Nalilibre ba kayo dyan? Alam nila na vlogger kayo, na i-feature nyo yung restaurant nila. Minsan ba, nagbibigay ba sila ng libre? Sana po. Libre. Kahit libre. Sabihin mo, libre sa baho yung susulat. Oo. Pero nakakahiya, di ba? Nagko-comment naman sila. Yung nagpapasalamat sila. Tapos nag-leave sila ng number na dito sila pwedeng kontakin. Okay. So, since hindi ko nga nabuksan ang inyong site bago tayo nag-start, kayo yung tipong every single detail dun sa biyahe, nakadetalyado yung pagsusulat. Kasi natatandaan ko na pagsakay ko ng Cebu Pacific, kasabay ko si Venus Ra, pagbaba namin ay dumiretso kami sa isang kainan dyan sa Legazpi na pagkasarap-sarap, maanghang ang mga tipong ganun kadetalyado yung kanyang Sa amin naman, hindi ganun kadetalyado. Siguro yung mga kumaga yung mga expenses namin, nagastos. At the same time, kasi maraming vlogs na rin na nag-exist ngayon sa vlog world. Kami, it's more on kung paano namin in-enjoy yung biyahe. Kung ano yung mga gimmick na ginawa namin. Pagdating dun sa isang island, kanong ginawa namin. Ganun. Anong pinakamurang biyahe mo at saka anong pinaka-magastos, yung minimum na nagastos mo at saka yung pinaka-maximum na nagastos mo so far sa mga naging biyahe mo? Minimum na sa mga 1K, mga 1,000. For how many days? Yun, mga 2 days po.
Uy, not bad. 1,000 for 2 days. Saan yan? Sa may, dito lang po sa may Batangas. Overnight? Overnight lang. Pero yung pagmahal, siguro yung 5 days namin, mahal talaga. Pero sulit na naman yun sa ilang 5 lugar. days, 20,000? Ay, hindi naman po. Ano, malaki, maliit? Malaki na po yung 20,000. Doon sa 5 days? Opo, malaki na po yun sa amin. Saan papunta yan? Nagtatanong ako kasi subukan ko. Saan ba yun? Yun po yung pumunta po kami ng Iloilo hanggang inikot po namin yung Panay Island. Oo. Nasa mga 12,000. Mga 12. Magkano aeroplano? Hindi kasali doon yung... kasi nga, nabili nyo na yung ticket. Hindi, kung kasama yung aeroplano. Mga 13, mga ganun. 13. Opo. Kasi yung hotel mo, super budget ka. Super budget pa. At the same time, bus, mura lang naman kasi yung bus. Ay, mura lang. Pwede yun. Pwede. Kung nakuha mo yung ticket mo na super mura, at saka kung ikaw din yung katulad ng sinasabi ko, kung ikaw yung travel na wala kang pakialam ka ng eroplano, basta makasakay ka, okay na yun. Basta makarating ka, no? Oo, basta makarating. Kayo ba yung tipong gano'n na, or medyo namimili din kayo ng mga eroplano sasakyan? Sabi, ayoko nyo. Hindi, basta pailo-ilo ito, go tayo dito. Kung ano po yung pinakamura. Okay. Kasi merong ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ganun. So, hindi ka pwede mag-budget niyan. Hindi po kami choosy naman. Pero nininervyos ka. Opo. Sobra. So, lalo kang ninervyos nung nabalitaan mo na nag-ano yung Cebu Pacific, baka sabihin, sa Davao, nag-ano sila, overshoot ba yun? Sa runway. Napahinto ako nun. So, ayaw mo na. Ayaw mo na natakot ka na naman. Palawan, napuntahan niyo na ba ang Palawan? Sana this year puntahan namin yung Palawan kasi El Nido, di ba? Ang Yes, Coron. Tsaka Coron, yun. Pero from Puerto Princesa, magbiyahe ka pa ng 5 hours. Rough road going to El Nido. Papunta, 5 hours. Pabalik, 5 hours. Alam okay ni yan, kaya niya yan. Kasi usually sabi lang, mahal na papuntang El Nido. I-try namin pumunta na kung pwede bang sa Dalampasigan na lang kami matulog. Kasi, So, yung sa accommodation naman, di ba, yung may guest tayo, hindi naman ganun kamahalan. Wala kasing nagpa-fly diretso sa El Nido. Unless na doon ka mag-check-in sa high-end na resort, yung Lagen at saka Menilok, they have their own private tawag dito, plane going to the resort. Kaya mahal. Pero kung gusto mong pumunta ng El Nido, Puerto Princesa ka, and then mag-bus ka na lang papunta sa El Nido. May tips na po. Yeah, that's the cheapest way. Kaya nga At tapos makitulog na lang kaya. Friendly yung mga taga Palawan at pwede ho ba makipananghalian na dyan at lulubusin na ho namin, makikipaghapunan na rin kami sa hindi. Pero ano yun, kumbaga may mga vloggers na nakakatsyempo ng gano'n na mababait na talagang parang ino-offer na sa kanila ng lahat yun. So Hong Kong is your next target? Sana po. Sana. Sa awan. Magkano budget, Miss Ness, pag Hong Kong? Kunyari, ngayon pa lang na kayo ng aeroplano. Kasi minsan, pag natsyempohan mo yung may mura, mga 6,000 or 5, meron ka. Pero super mura yan, promo na super mura. Ang iindahin mo doon yung hotel, kasi masyadong mahal ang hotel sa Hong Kong. Unless you know somebody na meron silang alam na yung mga transient houses, yung mga cheap lang na talagang magsisiksikan kayo doon. Yun. Pero kung talagang na hotel, medyo mahal. Kaya nga, so yung pala, pwedeng makatsyempo ng murang airfare, pero yung hotel lang medyo... Alam mo, kwento ko sa'yo, dati yung mga Pilipino, basta makapunta lang ng Hong Kong, nagbabaon yan sila ng noodles, tubig. Ngayon bawal na magdala ng tubig sa eroplano, so hindi na sila nakakapagbaon ng tubig. Kasi ang mahal doon ng tubig yung bottle, sobrang mahal. So yun, ginagawa yun ng mga Pilipino nung araw. Makapunta lang sila may mga baon na ganyan. Pero ngayon, pwede ka pa rin magbaon kasi mahal din ang pagkain. So, magbaon ka ng noodles, pero yung tubig, wala ka talaga magagawa dahil bawal na magdala ng tubig sa eroplano. Iinom na siguro naman ng tubig dito pala. Tapos sabi niya sa client ko, kaya nga ako pupunta sa Hong Kong para naman makatikim ako ng pagkain. Magbabaon yung mga kasama ko. Syempre yung nagtitipid. Nagtitipid, pero if you go there, yung try to eat kung anong meron sila doon. Kaya ka nga pumunta. Diba? Hindi naman kailan mahal. Kasi may mga street foods din naman sila doon. So, yun.
tip, huwag ka nang magbaon. Magtipid ka na lang ng ilang buwan. Naliw ako tubig eh, Oo, babaon totoo yun, Tony, may mga nakasama ko dati. Sabi ko, bakit ang dami yung dalang tubig? Noon yun, nung hindi pa, nung okay hindi lang, pa bawal, inaalaw ko. Pero ngayon, hindi na pwede. Kahit ba ipakargo mo yung ano? Hindi no, maski doon sa maleta mo, hindi. Papa. Bakit ba? Kasi mahal talaga ang tubig. Mahal ang tubig pala. Yung pala yung rason doon kung bakit. Isa sa mga gustong ipatanong sa inyo, may lugar daw ba kayo na gusto nyong balik-balikan at may lugar din bang ayaw nyo ng balikan? Diyos, since ikaw ang meron ka bang lugar na parang given a chance gusto mong babalik-balikan siya at may lugar ka bang parang ayaw mo nang balikan? Yung tipong isang beses okay na. Ngayon, kasi nasa Manila ako, parang gusto kong balikan ulit yung province ko kasi okay. Diba, sobrang ilang taon ka na bang hindi nakaka-uwi sa inyo? Mga 1 year and higit. Tagal na din. Nasaan yung parents mo? Nandoon? Nasa probinsya po. So malayo sa pamilya din. Oo. Tsaka gusto din, na-miss ko rin yung Dipolog City, Dapitan, sa may Dakak, ganun. Pero napuntahan mo na siya nung nandun ka? Opo. So parang gusto mo lang talaga siyang balik-balikan. Iba pa rin yung Oo. Siyempre paminsan na iisip mo rin. Pero na parang bumalik. a year, kahit pa sabihin mong 2 years, parang wala pa namang mababago. Pero siguro ganun talaga. Pero kasi nandun yung parents, di ba? Kaya nga eh. Or binibisita ka rin dito ng mga magulang mo? Ako po yung... Ikaw yung pumupunta doon? Ako po yung nagmamasahe. Oo dito. naman. Oo. So pag December, minsan, pag may pera, pinapupunta ko sila lahat. Siyempre, malaki naman ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa call center business eh. Hindi naman po. Magkano? Hindi ba? Sige nga, bigyan. Kasi yun yung sinasabi nila, kalimutan natin yan. Hindi naman nila tayo naririnig. Malaki ba ang sweldo sa call center? Magkano ba? Tama lang naman po. Sabi nila 30,000. Totoo. Hindi naman. Walang pala ganun. totoo yun. 20 RJ. Opo, 20. Ganyan. Yung normal, kung kunyari yung ordinary na employee, mataas nga yun. Yung 20 na yun, walang tulugan na talaga. Meron naman po. Kasama na po yung allowance. May mga allowances ng kasama doon. Kasi di ba, Tony, maski yung mga bank manager naman, halos ganun din lang yung sweldo. Ganun ba? Pero may mga benefits nga lang. Pero depende rin po sa position. May position po kasi na mas mataas yung sahod. Kayo may position na kayo? Agent po kasi ako. When you say agent, paumanhin at wala akong alam. Pag sinabing agent, ano ibig sabihin? Agent po, nag-receive ng mga calls. Ng mga customers. Saan galing yung mga calls? Sa US po. Makukulit. Anong tawag doon? Outbound? Inbound? Ano ba yun? Inbound calls. Opo. May mga companies sila doon, pero dito, marami yan. Opo. Kasi minsan may tinatawagan kami. Sabi ko, nasa Pilipinas. No, we're not allowed to say we are in the Philippines. So, agent ang tawag sa'yo? Opo. Ikaw, Josh? Yan, same din. Pero before, trainer ako sa isang... So, mas malaki pag trainer, di ba? Sakto lang din po. Local siya na pizza company siya. Pizza company. Tapos trainer ako. Tapos yun ngayon, nasa international ulit ako. Gusto ko rin English konti. Meron nga ako nakakausap. Nung nandun ako, nagkakaproblema ako sa booking ko sa tinawagan ko yung call center ng isang malaking hotel company. Siyempre, alam mo yung English ng Pilipino. Sabi ko, nasa Pilipinas ka? Sabi, sa Baguio. Nasa Baguio sila. Nasa New York. Nasa Baguio sila. Kausap ko. Nagtagalugan na kami. Di ba bawal yun? Opo. Bakit nagtagalog siya? Kasi sabi ko, nasa Pilipinas ka. Oo. Sige ma'am, Tagalog na kami. Pero bawal yung gano'n? Di ba bawal? Bawal po yun. Nagtaka ako ba't nagtagalogan na kami doon sa usapan namin? Sabi ko, okay lang siguro. Depende siguro sa company. Po. Pero sabi kasi malaking hotel chain yun. Ano kayo? Ano yung pangalan ng... Merong call center Olympics Kasali ba kayo doon? Hindi po. Hindi kayo kasali doon. May nag-guest kami ni Team Captain Benji na gano'n doon sa Sports Hour. Anyway, so parang bigla tuloy na... sa call center. Sa call center. Marami nang aaway sa inyo dyan. May mga irate customers. Marami po. Ay, gano'n. Kaya lang hindi ko kaya yung oras. As in, hindi ba pwedeng umaga lang? O talagang narorotate kayo?
Meron kasing mga account na tinatawag na pang umaga. Kasi susundan nyo yung oras ng country kung saan yung mga For clients. example po, New Zealand, Australia, morning shift po yung Tsaka maganda sa call center kasi yung rest day, dalawa. Bakit dalawang rest day? Pwede kang mag-travel. Bakit dalawang rest day? Anong araw tumatapat? Day off na nagiging dalawang araw, gano'n? Depende po. Pero yun talaga yung pattern sa rest day ng international. Compare sa local na isa lang. So, since kayo, di Inglesero kayo doon? Konti. Diba? May pa yan may tuwang pa yan, Miss Ness Hindi naman. Kailangan na ang tunog mo ay katunog, hindi naman, wala naman gano'n. Kaya nga, Tony, makikilala mo, pag, maski sa AT&T, Pilipino kasi alam mo yung English ng Pilipino alam mo yun. So, dito, kasi mas mura nga. So, kaya nandito sila, mas mura kaysa doon na nandun sila mag-hire ng mga tao doon. Ayun. So, napunta na tayo sa call center. Yung pagbabiyahe natin. Sige, Miss Ness, baka may gusto ka pang itanong. Yung mga biyahe nyo ba? Kasi, syempre, may mga seasonality tayo. Katulad ngayon, tag-ulan. So, ano yung mga iniisip nyo na puntahan na hindi naman kailangan malayo kasi tag-ulan na pwede nyo pa rin magawa yung mga balak nyo na mga pagbabiyahe kahit na hindi, friendly yung weather. Yan. Pag gano'n naman, pag tag-ulan naman, iba naman yung gimmick namin. Okay. Sa pagdating sa biyahe namin. Ang ginagawa namin is more on kain kami. Pupunta kami discover kayo ng mga kainan. Kaya medyo yung... Hindi nga wala nga kayo So, nag-discover kayo kung saan yung mga bagong kainan, ganyan. Sige, kwento mo din sa akin yun. Oo. Yun. Yung sa Marikina. May pinunta kami saan? sa Marikina. Yung Pande Americana ba yun? Pande Americana. Parang bakery siya. Para po siyang restaurant na bakery. Pero yung loob po niya, parang old style po yung... Saan banda? Sa may SSS po. Maganda po doon sa may dito sa may Pasig. Americana. Yung Pasig na dito lang, meron dyan mga kainan maliliit. Pero ang gaganda, yung mga klase siya, maliliit lang siya, pero ang sasarap ng pagkain. Nakita ko lang sa internet, tapos pinuntahan namin. Masasarap yung pagkain nila. Medyo lang. Pero, so, saan nyo nakikita or nire-research nyo rin ba yung mga kainan na yan na gusto nyong puntahan? Opo, nakikita na. Minsan na-feature siya sa TV. Oo, sa mga diary. Medyo out of curiosity na gusto mo siyang puntahan. Pinupuntahan namin. Pareho pala tayo ng gawain. Ganon. Alright, since mga bata pa naman kayo, so parang hindi pa niyo nakikita na in 2 years time mag-iba. Kasi one morning baka pagising nyo, parang iba na yung interest nyo. Ngayon hindi pa naman yun na-feel nyo. Parang ito pa rin yung ini-enjoy nyo at gustong gawin. Or may mga umaga na parang gusto nyong iba naman yung gagawin ninyo. Dumadating sa point na ganun, pero parang tinatawag ka talaga ng ito, Josh, mag-travel ka para ma-enjoy mo naman, ganun. Long term ba yun? Yung plano mo na magiging travel vlogger ka for how many years? Kung maaari, yung pwede. Yun. Pero gusto ko talaga po. Saka nakakatanggal din po ng stress pag nagtatravel. Oo, pagbalik mo. Parang ibang RJ at ibang Diyos na after 5 days na biyahe. Pagdating sa trabaho, parang may isip mo pag tumagal ka sa trabaho na parang magre-resign ako kasi parang dito na lang araw-araw ang ginagawa ko. Pero pag nagtatravel ka, pagbalik mo, nag-iiba. Parang iba yung na parang gusto ko ulit magtrabaho. Na-recharge ka. Kasi napuputol for a while yung redundancy, di ba, ng ginagawa mo. And then, pagbalik mo ulit, trabaho ulit ko para makabiyahe ulit ako, di ba? So, ganun yung Parang bago ulit lahat. Yung office ni Miss Ness, wala ka. Talagang kahit saan, ikaw, hindi ka naboboard. Kumbaga, sa bagay, kasi iba-iba yan iba-ibang problema araw-araw, Tony. Yung travel. Walang pare-pareho. It's not the same thing every day. Pwedeng ito yung may encounter mo ngayon. Baka bukas iba. Bukas mga away ka ng ibang airline. Kinabukasan iba naman yung aawayin mo. Or ikaw ang aawayin ng pasahero. So, iba-iba. Hindi. So, walang kumbaga walang puwang na mababagot ka dun sa ginagawa mo. Maiinis. Meron. Yung isipin mo, is it worth it?
Ganon. Yun na nga eh. Anyway, at least nakakatuwa na kayong dalawa ay nag-i-enjoy sa inyong ginagawa. Kasi kahit daw magastusan ka ba, as long as you enjoy what you're doing, di ba? Okay lang yun. Kahit sabihin mong naubos yung iyong inipon, natuwa ka naman at gusto mo yung ginagawa mo. So, sige lang, keep on fighting. Trabaho lang at makakaipon. Kayo rin ba yung nagbabiyahe na mahilig mamili doon sa pinanggagalingan nyo at ipapasalubong doon sa mga... Sa totoo lang, minsan mas malaki pa yung ginastos sa pagbili. Pasalubong. sa ginastos mo sa aeroplano. Ganon? Oo, kasi isipin mo sa office yung bibigyan. Lalo pag traveler ka, alam na nila na parang aalis ka. Mag-expect sila. Mag-expect sila na may dala ka pabalik. Ayan, pero alam mo, Tony, totoo yan. Ang Pilipino, isa sa mga nagbabiyahe na kung mamili yan ng pasalubong marami, may makakasabay ka dyan ng mga foreigners. Bili isang pirasong keychain, dalawang. Pero ang Pilipino, ganyan, ang dami. May mga t-shirt niya, may keychain na, may sombrero pa, kung ano-anong na binibili. Kaya magandang market ang Pilipino sa pasalubong. Sa pasalubong. Pag mga foreigners, hindi mo maasahan yan. Kaya lang naalala ko yung kaibigan namin na papunta na, bawal magpasalubong ng keychain. Sinasabihan talaga. Sinasabihan na. Anyway, Jos and RJ, thank you very much for sharing your travel experience dito sa amin. Nakakatuwa naman na kinuwentuhan nyo kami, yung mga viewers natin, yung mga listeners natin. And ano yung gusto nyong iwan sa kanila bago tayo magpaalam? Ayun, kahit siguro gagastos ka sa pag-travel mo, pero wag mong kalimutan na mag-ipon ka rin. Kasi yun importante. Uy, may ipon ka ngayon. Opo. Very good. Kasi at the end of the day, kahit nasa normal ka na buhay, pag may mga chance na may mga hindi natin inaasahang mangyayari, may ipon ka pa rin. Tama. At saka pag may ipon ka, at marami na yung ipon mo, may lahat ng mga gustong pupuntahan mo, mapupuntahan mo rin. I-encourage mo ba sa mga nakikinig na mag-try din sila mag-travel vlogs? Yun, masaya po. Kasi parang, siguro kapag tumanda ka, memories. Yes, tatawa ka na lang na ito yung mga pinuntahan mo. At yung mga susunod sa'yo na henerasyon, o maging anak mo, mababasa yung vlog mo, may inspire din sila para sumulat at ipunin yung lahat ng mga memories na pinupuntahan nyo. How about you, RJ? Parting shots sa mga bago tayo magtapos? Ayun po, pag nagta-travel kayo, enjoy nyo lang hanggat nandiyan dyan. Tapos, huwag nyong kalimutan mag-pray bago umalis. Yes, important yan. Importante yan. Okay. So, since kayo pala yung tipong nagpapasalubong, di... Wala, narinig yan ng mga nyo, kaibigan nyo. Wag niyo na kaming isama ni Miss Ness sa pasalubong. Okay lang kami. Anyway, Miss Ness, happy Friday and happy weekend. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat sa aming dalawang guest. Thank you, Tony. Magandang hapon. Have a nice weekend. Yes, thank you, Miss Ness, RJ, and Joss. Thank you very much for your time again. And kayo ho dyan na mga nakinig at nanood po sa amin, maraming salamat po. At Monday ulit, kita-kits ulit tayo dito sa isa na naman nating biyahe. At muli, salamat po. Halatang Pilipino ka, abot langit ang iyong lain ng masasaya. It's more fun in the Philippines. Pagpalalayo, sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Tatanggapang ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo.